Kyle's vlog. Today we're gonna be yo-yoing. Iwasan mo ng Pangulo mula Mahigit 4 na ang $1 na actual direct investment matapos ang 5 araw na state visit. Barbero sinaksak ng customer dahil di umano na gustuhan ng gupit. At Captain Ray Philippine nag-lunch sa Manila para sa una niyang Pinoy fan meet. Network Center. Ito ang magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay matapos barinin sa loob mismo ng kanyang opisina ang vice-alcalde ng Ibahay, Aklan. Suspect ang isang konsyal ng bayan na may sinabi umano sa vice-alcalde bago niya ito barinin. Inaresto na ang suspect habang inaalam pa ng pulisya ang kanyang motibo sa krimen. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng Jimmy Regional TV. Rock the baby and star. Sa loob mismo ng opisina sa Sangguniang Bayan Office sa Ibahay, Aklan, pinagbabaril si Ibahay Vice Mayor Julio Estolioso pasado alas 9 kaninang umaga. Nadala siya sa Ibahay District Hospital kung saan siya pinuwian ng buhay. Ang suspect, si Sangguniang Bayan member Mirel Senatin. Sa investigasyon ng Ibahay Police, pumasok sa opisina si Senatin at humingi ng kopya ng mga ordinansa na naipasa sa kanyang termino mula sa isang staff. Dumiretso siya sa opisina ng vice-alcalde at may sinabi sa vice-alcalde bago niya pinagbabaril. Vice, ano kasalanan ko sa iyo? And then without apparent reason, he drew his firearm and shot the victim, hitting him on the left chest. Nagtamo si Estolioso ng mga tama ng bala sa kaliwang dibdib at iba pang bahagi ng katawan. Nahuli si Senatin sa kanyang bahay. Limitado pa lang ang nakuhang impormasyon ng pulisya sa suspect. Patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaril. Initially, wala naman po kami nakikita na politics na alitan kasi isa lang po na party sa po sila o isang partido lang po sila ang pagkaalyado po sila. Wala pa po kami na-report dito sa station o narinig na meron po silang personal na alitan. So wala po, kaya po nagulat po lahat. Nakuha sa bahay ni Senatin ang 9mm pistol na pinaniniwalaang ginamit ng suspect sa krimen. Ayon kay Senatin, may kaukulang papeles ang kanyang baril. Kinukumpirma pa yan ng pulisya. May papel po siya na license to own and possess at saka permit to carry firearms outside of residence. Pwede po siyang magdala ng baril sa labas po ng kanyang residence. Ibig sabihin po nun. Pero meron po tayong sa mga SP, ang alam po meron silang rules and regulations sa loob po ng SP. Lalo na po may session po sila sa pagdadala ng firearms. So apparently wala pong session kanina. Inihahanda na ang reklamong murder laban sa suspect. Ikinalungkot ng alkalde ng bayan ng insidente. We are continuing to support and find out the cause and the reason for this tragic event. Condolence again sa atong bereaved family ni Vice Julio. A big trick. Yes, Ibayhali. Umupo bilang Vice Mayor si SP member Nestor Francisco Inocencio batay sa rule of succession ayon sa alkalde. Sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at suspect, ngunit tumanggi silang magsalita. Para sa GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Na-hospital ang isang estudyante sa Muntinlupa na sinaktan ng mga kaklase sa loob ng kanilang silid-aralan. Ang ulo ng biktima ay tumama sa sahig. Ang pananakit, hindi raw unang beses na nangyari. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive. Thank you for watching. Like and subscribe.